welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapatid. And sa lahat po ng mga kasama po natin na ngayon ay sumusubaybay na Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And to all the international viewers that are watching right now, a blessed day to all of you. And of course, the north, south, east, west corner of our church, magandang hapon po or tanghali sa inyo lahat, sa lahat ng mga kapatiran nating bumabiyahe, sa lahat ng mga kapatiran natin na ngayon ay pauwi pa lang, galing kanilang eskwelahan at kanilang mga pasok, magandang tanghali po sa inyo. And of course, to all the fathers that are watching right now, a blessed Friday lunchtime sa inyong lahat. At I'm encouraging all the fathers na siyang sumubaybay sa ating pong programa ngayon pong tanghali po na ito. Shoutout sa aking area, Southeast Family, ang Southeast Men Rescuers na pinapangunahan ng mga tatay, ang Ladies Prayer Warriors, and the Southeast Chosen Generation. Of course, shoutout sa aking mahal na asawa, Mami Shobe, and Baby LG. And digit sa lahat ay magandang tanghali po sa aming mahal na pastor na siya executive producer and director of the program, The Baptist Lunch. Once again, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, at maganda ang ating pag-uusapan muli dahil usapang lalaki na naman ito, and nandoon tayo sa ating topic na dealing with the emotional status of our children. Of course, ang mga nagbabalik, kung nakarang Friday ay nagkaroon tayo ng kasama ng si Sir Conrad, at ngayon ay nagbabalik ang mga Batikanong co-host ng programa po na ito. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Noel and Sir Rudy Daef. Magandang tanghali po sa inyo, sirs. Amen. Isang mapagpalang tanghalian sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng masugid dating taga-subaybay ng programang ito. Mapagpalang tanghali po. And of course, binabati ko ang aming area, ang West Bank family, especially yung West Bank fathers. Magandang tanghali po sa inyo. At gayon din po ay binabati ko rin ang aking pamilya, Sister Cynthia, na nasa labas po ngayon. At gayon din po yung aming dalawang anak, kay Pauline at Tricia, na nasa trabaho, na magre-replay po mamaya. So, wag po kayong alis mga kapatid, dahil marami po kami mga pagpapala na nakahanda para sa inyo ngayong tanghaling to. Amen. Magandang tanghali po. Amen. Magandang tanghali din po sa ating lahat mga kapatid. Lalong-lalo na sa lahat ng mga tatay na nakatutok sa atin sa programa pong ito. At syempre, babatiin ko rin ang aming area, ang Makati Central Family. Magandang tanghali sa inyo, mga tatay dyan sa aming area. Nag-visitation kami kagabi. Wow, umabot ng, Brad, inabot kami ng pasado na mag-alas 12 na. Natapos. Kaya talagang hataw ang mga tatay kagabi. Salamat sa Panginoon at nakarami kami. Amen. At syempre, magandang tanghali sa aking kaibigan. To my friend Joel Hanks, to you my dear brother, good afternoon, and I hope that you could watch this program. This is for the fathers so that it could help us to strengthen our leadership being a father. So, shout out sa iyo, Arog. Magandang tanghali. I love you. Amen, amen. And gusto ko lang Sir Noel sabi ni Sir may bumabati dito. Good PM sa inyong tatlong bigating mga co-host. Pastor Dexter Rico. Amen. Nagmo-monitor pala. Maraming masasabi yan mamaya. I-guess natin si Pastor Dexter. I-online natin siya. Ila-live natin mamaya. Ay kung available siya, bakit hindi? Pastor Dex, mag-open ka. Pasahan ka namin ng Google Meet para makapag-share ka ngayong tanghali sa mga fathers. Yan. Sa malaking pagpapala. Oo. Tama. Kung sa larangan naman ang pagiging tatay, ang mga pastors, yan at dapat natin hangaan. Yan. And of course, magandang tanghali sa lahat ng mga tatay dyan. Sila Sir Andy, sila Sir Giovanni, sila Sir J.R. Agadja. Yan, kasama ko yan kagabi. And yung best friend ni Sir Rudy, Sir Gabriel Pacba. Yan. Best friend ko yan. Si Sir Rainiel, dyan. Kasama Sir natin. Rainel. Sir Rainel. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Rainel.
And marami Si pong mga... Sir Dennis, ha? Ang Pakibati kasama ninyo natin. si Antonio Jupenes Jr. Oy, Ay, best. shout out kay Sir Tony, shout out kay Antonio Jopenes Jr. Good afternoon sa aking teacher, Sir Rudy, sir. Uy, Wah, saan ano niya to, kayo eh. nag-teacher Tama naman, to? ha? Medyo ano na to Talaga, eh. Pati talaga, ba naman sa no. live, hindi pinapalampas Hindi eh. na talaga, wala na talaga to. Hanggang ano na to, lubusan talaga. Sagara na. Hanggat hindi nagkakaayos ang Israel at saka yung Iran. Talagang Sabi may sinasabi si Tatay Dexo, kanina pa ako nag-ihintay sa inyo. Oh, Yun. Nice din eh. sila, ayan, nakapasa Basta, na yung bis na, Google bis Meet sa'yo. na, Bis oh. ka na, Pastor Dex. At ganoon din kay Sir Rick Belmonte, magandang tanghali po sa inyo. Alright, so tuloy-tuloy po tayo mga kapatid, and ako po ay naniniwala that God will bless us by the teaching of His Word ngayon pong tanghali po na ito. Noong nakaraan, napakaganda po ng ating topic, and nakita nyo naman ang personal testimony ng isang anak na isang naging anak, or anak pa rin naman siya ngayon. Then, na kung saan kumbaga sabi nga namin ni Sir Conrad sabi ko nga sa kanya, Sir Noel, Sir Rudy, lahat ng karapatan na maging emotional sa nasa kanya. Yeah, Tama that's yan. right. Tama. For how many years na hindi niya nakita ang kanyang magulang, sabi ko, nauna pa ako makita yung magulang niya. So, yan. lahat ng karapatan na maging emotional ay nasa kanya. Pero, one thing na nagustuhan ko po talaga doon sa sinabi ni Sir Conrad, kung bakit hindi na naig ang emotional status niya as bilang isang anak towards sa kanyang magulang, is nandoon yung ate niya na ang pinakamahalagang word is nagturo. Amen. Amen. Nagturo. Kaya nga yun po yung gusto kong bigyan ng emphasis sa lahat ng mga tatay na nakikinig po ngayon dahil malaki ang nagagawa ng pagtuturo. Amen. Kaya That's nga right. sabi ng ating mahal na pastor, di ba, religion is not the talk of the church anymore dapat. Yeah. Bakit? Yes. Dahil religion is everywhere. Ang biro, pag si Sir Noel nagdeklara dito na may sariling relihiyon, pwede magtayo to ng sariling relihiyon eh. Yeah. Pag si Sir Noel Rudy, Baptist Church. pag si Sir Rudy nagsabing kinausap siya ng puno, pwede magtayo ng sariling relihiyon si Sir Rudy. Di ba? Religion is everywhere na, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng ating mahal na pastor, ang ating simbahan, ano ang tinuturo? Ano ang ibinibigay sa atin? It's not religion, but it's about Bible education. Amen. Kasi pag Yeah. natutunan mo ang Bible education, matututunan mo yung sinasabing tamang relihiyon. Yeah. Di ba? That it is not about the people around it. It's not about the status of the of the church, but it's all about Jesus Christ. Ganyan yung pagtuturo. Mahalaga ang education. Yan po ang tatandaan yung mga kapatid. Kasi pag hindi nabigyang priority ang education, hindi magkakaroon ng kasagutan sa lahat ng bagay. Parang sa pag-aaral lang yan di ba? Amen. Yeah. Paano ka makakasagot sa quiz kung hindi ka nag-aral? Di ba? Paano ka makakasagot sa exam kung hindi ka nag-aral? So it means the answer to every problem is all about nandun sa education. At sa education, mga kapatid, ay ako'y naniniwala na ang pagtuturo ang pinakamahalaga sa lahat. Yes. Kaya nga po Amen. ngayon, alam nyo po, in dealing with the emotional status ng mga anak, ngayon po lalo na po sa panahon ngayon, importante ang pagtuturo. Napakalaga, kakalain nyo po yun. Sabi ko nga kay Sir Conrad, nasa kanya na lahat Nasa kanya na lahat ng karapatan na maging emosyonal. Pwede niyang hindi pansinin ang kanyang magulang, pwede siyang magsalita laban sa kanyang magulang, pwede siyang mag-author, kumbaga, Sir Noel, Sir Rudy, para siyang authorized na magrebelde. Totoo Yeah. yan. Diba? Oo. Nasa kanya Napakahirap lahat yan. ng yun Yeah. Pero makikita nyo dahil sa pagtuturo. Yeah. Amen. Yes. Dahil sa pagtuturo, nabigyan ng lunas ang mga sakit, Yeah. nabigyan ng lunas ang mga bagay na dapat na mabigyan ng lunas. Kaya nga may kita nyo ngayon sa biyaya ng Panginoon. Amen. Despite of all those things that happened to him, ay matapat siyang ginagamit ng Panginoon. Amen. Di ba? That's Kaya right. ganyan kapatid, ganyan kahalaga sa mga tatay na nakikinig po ngayon ang pagdidil sa emotional status. Kasi
sabi ko nga po nung, I don't know if some of you nakakita na nung post ko na yon. Nandoon na yung dysfunction, Sir Rudy, Sir Noel. Nandoon na, lalo na sa panahon ngayon ng mga anak, nandoon na yung dysfunction. Nandoon na yung parang hindi pag-function ng tama ng lugar na to, ng mundo na to. Kaya nga pag nandito ka ang isang anak sa mundo na to, tuturuan ka ngayon ng mundo na ito na pairalin ang emotion mo. Yeah, Kumbaga, amen. ang dapat na manguna sa'yo bilang isang anak, emotion. Bakit? Sabi ko nga para malaman mo daw kung ano ang role mo sa pamilya. Sobrang salungat. Yeah, Kailangan mo yeah. ba bang maging emosyonal para malaman mo ang role mo sa pamilya? Yeah, amen. Kaya ang daming mga anak na nagrereklamo para pahugasin lang. Hindi mo ako katulong, Nay. Grabe kapag emosyon na ang umatake sa bata, sa isang anak, akalain mo parang binigyan. Alam mo, ito po ang power ng emotion. Ang power ng emotion is confusion. Iko-confuse ka, katulad niyan, hindi na daw malaman ng mga anak ang role sa kanilang tahanan. Aboy, Napakalupit talaga. isa lang naman ang role. Lito talaga ang sanglibutan no? Sa pagkaalam ko, ang role mo, isa lang naman anak. Oh. Anak. Children. Yun lang naman ang role mo. Obey. Obey lang Bilang naman isang anak, anong role mo Pinuko bilang yun. isang anak? Sumunod. Yun lang, Yeah. tapos na usapan. Makinig. Pag sa Proverbs, pag tinignan mo ang role mo bilang isang anak, makinig. Yun. Sa Ephesians, sumunod. Yun lang. And Yun honor. lang ang role Honor mo. thy Honor. father. Itaas ang iyong magulang. Galangin ang Amen. iyong magulang. Yun lang ang gagawin mo. 'Di ba? Yun lang ang role mo. Pero dahil sa emotional status ng anak, ang daming role, ang dumami ang role. Yeah, amen. 'Di ba? Akalain nyo hindi ko na maintindihan kung anong role ko. Bihira. Dahil sa sobrang hindi mo maintindihan anong dulo, gagawin mo palamuti ang sarili mo sa bridge. Yun. Tama. Akalain mo yung mga nag-iisip ng gano'n, educated na mga kabataan, educated, may magulang. Sabi ko nga, ang bilis lang mag-isip na kunin yung kanilang sariling buhay. Yeah. Hindi man lang nila inisip na papaano sila napunta doon sa Yun. kalagayan nila na yon ay dahil sa magulang nila. Amen. 'Di ba? Kaya nga po, fathers ngayon na nakikinig, ganun po ngayon ang mga anak sa panahon ngayon. Well, Amen. kung hindi po ganyan ang inyong anak, salamat po sa Panginoon. Amen. Again, the very purpose of this program is not to condemn people, but to educate people. Amen. No? Hindi natin pwede kasi sabihin na, ito naalala ko yung nagsabi kay Pastor Hill na kilala niya yung anak niya kahit di niya nakikita. Di ba? Hindi kasi natin pwede sabihin yun. Bakit? Buhay ang kalaban ng Diyos Buhay ang Amen. kaaway. Totoo. Buhay ang diablo. Totoo yan. Anytime, any minute, every second, every hour, pwede tayong atakihin ng diablo. Kaya nga hindi nauubos yung laban natin. Tuloy-tuloy Yeah, amen. yung laban natin, fathers. Yeah. Kaya nga kailangan na nating gumawa ng move, sabi ng ating mahal na pastor, na ano yun, i-deal na ito. Yan. You've got Amen. to deal with this using the formula. Yeah. Ano yung formula? Process, purpose, and pain. Yun. They've got to understand that in every process there is a purpose. Yeah. Bakit may prosesong ganyan? May purpose yan. And in every purpose, as you do the purpose, masakit yan. Yeah, amen. May pain yan. Yes. Lalo na Sir Rudy, Sir Noel, no? Pagdating sa mga kabataan, syempre, ang kabataan ngayon, pag hindi nasunod yung gusto nila, sobrang sakit sa loob. Sa Yun. kalooban nila. Tama. No? Ganyan ang mga kabataan ngayon. Kaya fathers, huwag tayong matakot. No? Let them know that there's a process. At kapag may proseso dyan, let them know na yung proseso na yan ay hindi lang basta-basta, hindi lang para kung saan-saan, kundi meron niyang purpose. And as they do the purpose, dapat nilang maisip that there's pain. Yeah, But amen. pain, sabi nga ng ating mahal na pastor, pain ang magmumold sa kanila. Amen. Pain Yeah, ang amen. magmumold. Parang sa body lifting. Di ba? Sa paglilift ng weights, pag hindi ka nasaktan, ibig sabihin mali yung ginawa mo. Amen. Pag hindi sumakit ang katawan mo kinabukasan, hindi man lang nakaramdam ng ngalay, mali yung paggawa mo. Oh, ngayon kasi, 'di ba, Sir Rudy, may mga iniinom na tayong mga
creatine, di ba? Opo. Yung para yung ma-recover yung tear agad. Opo. No? Pero noon talagang, actually kahit uminom ka naman noon, mararamdaman mo pa rin. Pag nag-workout may ka pain ng pa chest, rin. may pain pa din. Yeah. Pero as you take the pain, doon ka mag-grow. Yeah, Doon ka amen. matututo. At doon magbi-build up. Okay? Kaya fathers, again, listen carefully from the two gentlemen na nandito ngayon sa atin, mga Batikanong tatay na ito. Kaya marami ng karanasan sa buhay ito. Kaya ako'y naniniwala na pag nakinig lang tayo dito, fathers, ang pinakamagandang gawin, ibaba natin ang ating sarili sa harap ng Diyos and let us open our hearts and let us open our mind as we listen to the teaching of the Word of God with the topic, dealing with the emotional status of our children. Sir Rudy, Sir Noel. Amen. Sir Maki, thank you so much sa pagkakataon na naman na tayo ay narito upang maging bahagi at maging pagpapala para sa mga tatay na nandyan. At tunay, sabi mo nga, Brother Maki, ang pinakamalala ang problema lagi, sa lalong-lalo na sa mga kabataan, ay yung pagiging emotional. At walang ibang makakapag-deal ng ganyang klaseng kalagayan kundi yung education. Pag sinabing education, Bible education po ang aking Amen. pong itinuturo, o yung Bible education ang aking nais iparating. At hindi po yung edukasyon ng mundong ito. Yeah. Kasi marami ring nagsasabit na nag-aral din sa matataas na eskwelahan. Kilala. Ginagawa lang dekorasyon ang kanilang sarili sa tulay. Yeah, Ibig amen. sabihin talagang bunga ng emotion nila, emotional status nila, yung kanilang pinag-aralan sa labas, sa secular school, ay hindi po umobra. Yun, Sa madaling amen. salita, hindi po yon ang makakatulong, kundi Bible education po ang makakatulong. At wala na pong ibang makakapag-combat ng ating emotional status, sa lalo-lalo na sa problema ng ating mga anak, pagdating sa bagay na yan, kundi yung Bible education. Yeah, At amen. yung sinasabi ngayon ni Sir Maki, na katulad ng nangyari kay Sir Conrad, ay mahalaga yung salitang turo. Yeah, At amen. sino ang magtuturo sa ating pamilya? Eh di siyempre, tayo pong mga tatay. Amen? Amen. Mga magulang ang inatasan yan. Of course, sa pangunguna ng tatay. Sabi nga, ang tatay ang pinaka-head ng pamilya. At Amen. dahil siya ang head, kailangan talagang maging responsible ang isang tatay sa pagtuturo sa kanyang pamilya, sa Amen. kanyang mga anak. Kaya, napakahalaga nito kasi doon sa nangyari kay Sir Conrad, kung hindi siya tumanggap ng turo ng kanyang ate. Ate po ate. Hindi po tatay ang nagturo sa kanya kasi malayo Yeah, Walang amen. tatay, walang magulang na involved dito Malayo, ate, tumayong magulang para sa kanya. Kung hindi niya tinanggap ang turo ng kanyang ate, ay masasabi ko rin na talagang ikakapahamak po niya yon. Amen. Ikakapahamak po niya yon. Kaya nga, napakaganda na merong ka talagang gagampanan mo yung tungkulin mo bilang Yeah. magulang. Huwag kang matakot, kundi talagang huwag ka rin tamarin, huwag kang maging passive sa pagtuturo sa iyong anak. Yun. Kasi kung magiging passive ka at nakikita mo na hindi maganda ang pagtanggap niya, Yeah. ay patunay lamang na wala pang aral siyang tinatanggap. Amen. Ano po? At yun ang patunay na hindi ka susuko, natuturuan mo talaga siya. Yeah. Sapagkat napakatindi ng emosyon Sabi nga, saan ba nang gagaling ang emosyon? Di siyempre, galing po yan sa puso. Right. At ang sabi Amen. ng Bible, dito po mga kapatid, sa Jeremiah chapter 17 in verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Yeah, Sabi ng amen. Bible. So dito pa lang sa talatang ito, patunay lamang, mga kapatid, na pumapasok yung influence ng kasalanan pagdating sa puso ng tao. Yun. Ano po? At anong i-combat natin doon? Paano natin maharap yun? Kundi siyempre ang prinsipyo ng salita ng Diyos na kung Amen. tawagin nga po natin ay Bible education. Yun. Ngayon, eto po, aminin natin ito sa lahat ng mga tatay na nandyan. Hindi ko rin naman, may mga tatay na talaga naman pumupunta lang sa simbahan. Okay?
Hindi mo nga malaman kung bakit siya pumunta eh. Hindi mo Yun. masabi kung ito dahilan ba siya ay mananampalataya, believer o talagang pumunta lang sapagkat wala lang. At umuwi, hindi niya Para dama. masabing nagsimba lang. Nagsimba lang, ganon. Ay, eto po mga tatay, maging aware po tayo rito. Yeah. Sapagkat wala tayong maituturo, wala tayong mabibitbit na maganda sa loob ng ating tahanan kung mismo tayo na tatay ay hindi po talaga natin sineryoso ang pagpunta natin dito. Yun. Hindi natin minit ang purpose ng pagpunta natin dito. Amen. Ayun po yung pinakamahalagang paalala sa atin. Sapagkat, sabi nga, makakapagturo tayo kung mismo tayo ay tuturuan natin ang ating sarili. Amen, mga tatay? Yun po yung pinakamahalaga kasi hindi po pwede na yung mismo tatay pa, Brother Noel, yung nakarinig siya ng preaching ng pastor natin, tapos nung siya tinamaan, naging emotional din. Na-offend. Na-open. Ay hindi po pwede po yun, mga tatay. At Ano ang po? mahirap nito, naririnig pala mga anak Yun. negative na comment ng tatay sa aral na tinanggap. Oh, yan. Pasasabihin siya naman ang pinatamaan. Oh. Sasabihin sinet up siya. Oh, hindi po May ganyan. nagsumbong. Oo, may nagsumbong. Mga tatay, eto po 'yan. Sa ang ating pastor ay hindi po siya nagse-set up ng kung ano-ano. Yeah. Kundi talagang ang bawat bagay ay nakaplano ayon Yun. sa purpose ng kanyang pagpapastor. Amen. Mga kapatid, ano po? At gayon din naman tayo bilang pasyente, mga katatay, ano po? Yun. Bilang pasyente ng simbahan, kailangan natin ng doktor. At wala Amen. pong ibang doktor na gagamitin, kundi siyempre ang ating pastor Yeah. na ang irereseta sa atin ay salita ng Diyos na siyang magiging kasagutan sa emosyon na ating Yun. nararamdaman. Amen? So, the heart is deceitful and sabi dyan, desperately wicked, mga tatay. Ano po? So, wala tayong i-combat kundi Yeah. salita ng Diyos. Totoo Yan yan. yung pinakamaganda dun eh. Yeah. Sabi nga ni Brother Conrad, ang trending ngayon sa mga kabataan ay yung kanilang pagiging emosyonal. Yan ang trending ngayon. Kailangan mapansin yon. Ano po? Yeah. Kailangan mapansin at hangaan. Yun. Okay? At hangaan. Kasi kung mapapansin ka lang, hindi ka hangaan, ay magiging Yeah, emotional uli na naman yan. Ay, hindi napansin Hahanap eh. ulit ng ibang Oo. paraan. Alam mo yung mga tipong ganun. Alam mo yung may mga bata na talagang kulang lamang po sa pansin. Mhm. At dahil kulang sa pansin, magpapapansin po dito po sa ating mga gadgets. Yeah. Amen. So, kung ano-ano po ang gagawin, in fact, baka tatay, makikita po ninyo, naglalabas sila ng kanilang saloobin dito sa gadgets. O, ano nila yan, ipe-Facebook nila yung kanilang saloobin. O, Yeah. isipin mo, mga ganyang bagay. Kadalasan ang problema, lalo na sa young people, kapag ang young people na in love. Yun. Ayan o. Umira yung heart. Ay, nako. Ako ang sinasabi ko lang dyan sa mga ganyang bagay. Yeah. Amen. Kapag ang desire Yun. ay fully na-activate, mga kapatid, kapag ang desire ng isang young people ay na-activate, Yun. talagang emotional yan. Tulad nga ng sinabi mo, Sir Rudy, kapag nagibabaw yung puso, talagang hindi mo na-control yung puso mo, mapapahamak ka, Sir Rudy. Tama. Kaya nga, sabi ko nga, kapag activated yung kanyang emosyon, yung Yeah. kanyang puso, pambira, hindi yan tumatanggap ng aral. Totoo yan. Hindi yan tatanggap ng payo ng magulang. Kasi yung gusto niya, yun ang dapat mangibabaw at Abay, masunod. sinabi mo pa. Yeah. At doon sinabi ni Brother Conrad na yung emosyon nila ay nakabase sa kanilang wants. Yun. Nakabase sa wants. At sa mga nakapaligid sa kanila, Oo, Sir Rudy. yun. Hindi yung kanilang needs. Yeah. Kaya nga kapag pinayuhan ng isang magulang, ito kasi ang gusto ko, Yun. sasabihin ng bata. Pero ang sabi ng magulang, anak, ito ang kailangan mo. Yun. Pero sabi nga nakabase kasi sa kanilang needs. Yun. So mga tatay, ito po yun. Okay? Nabanggit na rin po namin na ito noon pa Hindi palibasa na ibigay mo po yung kanilang gusto ay okay na ang lahat. Ano po? Hindi po. Katunayan, ididil mo talaga yung kanilang kailangan at yun talaga ang patuloy mong ididiin sa kanila yung kanilang pangangailangan. May sinabi nga si Maki dyan nung last Friday
na talagang ang iyong kailangan ang siyang magdidil sa iyong pangangailangan, hindi yung gusto. Mga kapatid, hindi yung gusto ang magdidil sa iyong kailangan, kundi yung talagang, mga kapatid, yung kailangan mo ang makakatulong din sa iyong pangangailangan. Kaya you take yung pangangailangan. I-take mo ang salita ng Diyos kasi yun po, mga kapatid, ang mahalaga. So dito sa binasa kong verse, makikita nyo po dito, mga kapatid, makikita nyo po dyan yung impluensya na kung paano nakukurap ang isang tao o ang isang bata pagdating sa kanyang emosyon, mga kapatid. Bunga na natatangay siya. Natatangay yung puso niya. Maliwanag, hindi naman magkakamali ang Bible that the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Yeah, at kaya Sir Rudy, kaya makikita mo napapahamak ang mga kabataan kasi yung gusto nila ang siyang gusto nilang mangyari. Hindi yan. Hindi yung sinasabi mo Sir Rudy kanina na yung kailangan nila. Yan. Tama Brother Noel. So yung ganung bagay, kailangan i-anuhin natin yan. I-deal natin. Kaya nga mga tatay, ulitin ko po. Isipin po natin na mabuti, gaano ba talaga kalaki ang responsibilidad natin at gaano tayo kaseryoso na gampanan ang ating responsibility bilang tatay. Yeah. At ano ang turing mo talaga sa iyong pamilya? Yun. Ito ba ay isang pag-aari lamang? Yeah. Ito ba ay isang bagay na parang sapatos o anumang bagay? O na, baka ito ay Oo. isang uso-uso lamang. Oo. Di ba? Hindi ganun. Sabi nga ni Brother Conrad last week, ang pagpapamilya ay hindi pinag-eeksperimentuhan. Yeah. Buhay po ang nakataya dyan. Amen. Kaya nga, ang iyong ipapakain ay hindi po pang-eksperimento rin. Yeah. Kundi dapat subok na talagang makakatulong ayon sa kailangan ng iyong pamilya. Yeah. At dyan po papasok kung gaano kahalaga ang simbahan na meron tayo. Yun. Na-appreciate pa ba natin ito na meron tayong simbahan? Yeah. Ngayon, kung merong naisip mo na may simbahan, may involvement ka ba sa simbahan na siyang nakikita ng iyong pamilya sa iyo? Amen. Nadadala mo ba ang iyong mga anak? Yan. Nakikita ba nila yung involvement mo? Yun. O baka naman pag uwi mo, tulad ng sabi nga, may mga negative things na maririnig pa ang anak mo laban sa iyo, nasasabihin mo laban sa simbahan. Huwag naman sana. Makita nawa natin, tatay, kung gaano kahalaga at gaano kaimportante ang simbahan sa ating pamilya. Totoo yan. Mapatunayan mo nawa na yung simbahang ito na inilagay kung saan kayo nilagay ng Panginoon ay may pakinabang sa iyo. May magagawa talaga. Kasi diyan ka inilagay Pansamantala, alam kong dudugtungan ito ni Brother Noel, itong bagay na ito. Kaya Brother Noel. Alam mo, Sir Rudy, tulad nga sinabi mo, kapag yung isang magulang, o gawin natin specific, kapag yung isang tatay ay hindi talaga niya ginampanan yung role niya na kung saan ay hinimay ng Biblia na siya yung leader talaga ng isang tahanan, ay talaga mapapahamak ang kanyang mga subordinate. Alam niyo po, kasi alam mo Sir Rudy, ang mahirap kasi nito, yung kaisipan po ng nakakarami na yung sweldo ko, naghahanap buhay naman ako, ibinibigay ko naman kay Mrs. So si Mrs. na ang bahala dyan kung anong pangangailangan ng tahanan. Siya na bahala mag-budget. Siya na bahala mag-budget. Hindi po dapat ganun. Siya ang bahala sa pangangailangan ng aking mga anak. At total, yung malaki naman ang sahod ko. Kaya kahit saan gusto mag-aral ng aking mga anak ay kaya ng aking sahod yung kanilang matrikula at yung pang-araw-araw na pangangailangan nila. Hindi po dapat ganun. Yung responsibilidad na sinasabi po ni Sir Rudy kanina ay dapat tayo ang siyang higit na nakakaalam at tayo ang siyang nagbibigay sila ng gabay. Amen. Kaya nga dapat tayo bilang isang leader, no? Alam natin kung ano yung nangyayari dito sa loob ng ating tahanan. Hindi po ito yung isang tahanan na may tatay at may nanay. Ganun lamang po. Pero yung hindi naman maramdaman ng kanilang mga anak, yung talagang sinasabi na ano ba yung role. Kaya nga sabi kanina ni Sir Maki, maraming kabataan ang nalilito kung ano ang role nila sa loob ng kanilang tahanan. At alam pag niyo inutusan, po, pag inutusan, bagulbol. No?
nagiging paniki. Ba't ako? Ba't ako? Dina-downgrade nyo kaya sarili. Ano na po, ito. Tandaan nyo po, ang sabi po ng ating mahal na pastor, ang simbahan po ay isang educational institution. Amen. Kalimutan po natin na ang simbahan ay patungkol sa reliyon. Kundi dapat matuto tayo upang sa ganon ay magkaroon tayo ng maayos na unang-una, buhay. O, pangalawa, maayos sa pamilya. At Yan. gayon din, magagabayan din natin yung ating mga anak para magkaroon din sila na maayos na pamilya at kapag sila'y nagkapamilya, ay talagang malalaman nila kung ano pa talaga yung kanilang layunin. Kaya nga, napakahalaga ng education. Kaya nga, sabi po rito ng Bible, dito sa Deuteronomy 6, verse 7, sabi rito, "And thou shalt teach them diligently unto thy children." Oh, ano ang maituturo mo sa ating mga anak, sa ating mga anak kung wala naman tayong edukasyon na nakukuha. Amen. Di ba? Kaya nga, Amen. napakahalaga ng ating simbahan dahil kita mo, isang bagay na alam naman, lagi ko sinasabi na dito po ako nagbinata. At nung nakita ko po yung vision ng church patungkol sa pagpapamilya, kita mo po, ang simbahan po natin ay family-centered. Makikita niyo po ang ating mahal na Amen. pastor na talagang ang tinututukan niya po ang mga pamilya at lalong-lalo na sa mga magulang. Kaya nga, nakapagpasya ako sa aking sarili na sabi ko, kung ako po'y papahintulutan yung magpamilya, ay gusto ko, dito po sa simbahan na ito, ako makakakuha ng aking mapapangasawa. Kasi yung edukasyon patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa pagpapamilya, ay talagang sabi ko nga, Sir Rudy, di ba? Hindi tayo malnourished pagdating po sa edukasyon ng salita ng Diyos dito sa ating simbahan. Tayo na lamang po ang nagkukulang. Kaya nga yung sinasabi ni Sir Rudy dito, na kapag tinamaan, ay talagang umaaray. At magpasalamat po tayo, mga kapatid, kapag tayo ay tinatamaan. That's right. Ibig sabihin, mga kapatid, yun yung kailangan natin. Kaya mga tatay, magpakatatay tayo. Maging leader tayo na talagang may maayos na paninindigan sa salita ng Diyos. Man. At wag tayong mangiling na masaktan ang kanilang damdamin kung hindi sila pinagbibigyan sa kanilang mga nais na mangyari sa kanilang buhay. Kasi hindi lang sila masasaktan, mga kapatid. Kapag ang ating mga anak ay napahamak, kasama tayo doon. Amen. Unang-unang masasaktan tayo, mga tatay, no? Kasi tayo po yung binigyan ng responsibilidad ng ating Panginoon na pangalagaan yung ating mga anak at ating may bahay. Kaya saan po tayo kukuha ng tamang edukasyon? Dito po sa ating simbahan. Kaya nga po, kapag nangangaral ang ating mahal na pastor, i-follow up na lang natin yon, mga kapatid, sa loob ng ating simbahan. Alam po, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na dito po ako nagsimula ng aking pagpapamilya. Dito rin po ako pinagpala ng 2 anak. No? Pinagkatiwalaan ng Diyos. At wala po akong ibang katuruan na itinuturo sa kanila, kundi yung katuruan ng ating mahal na pastor, na sabi ng ating mahal na pastor, kung hindi ka pa naman mag-aasawa, huwag kang magpapaligaw. No? Ang ganda-ganda nun eh. May tatay pa kayang nagsasalita ng ganyan. Kung, kita nyo, tinotolerate natin minsan na okay lang naman magka-boyfriend, okay lang magka-girlfriend. So, anong gagawin ng ating mga anak? Untimely relationship. Dahil hindi pa naman sila handa na mag-asawa, ay talagang binigyan natin sila ng leeway na ma-engage sa ganyang sitwasyon. May kapahintulutan. May kapahintulutan. Okay naman kay mama, okay naman kay papa,
na ako ay mag-boyfriend. Basta wag lang magpapakita sa area leader. Wag lang magpapakita sa area leader at wag lang magpapakita kay pastor. Kaya po tayo umaaray, mga kapatid, kasi mayroon po tayong hindi naaayon na ginagawa sa loob ng ating tahanan. Ngunit, tignan nyo mga kapatid, kapag nagkaroon ng problema, sino yung unang pumapasok sa iyong isipan na kausapin? Kung meron man, ewan ko, walang iba kundi ang ating mahal na pastor kapag nagkaroon tayo ng problema sa loob ng tahanan. Sinasabi nga ng ating mahal na pastor dyan, bago pa lamang tayo mapahamak, bago pala mapahamak ang ating pamilya, bago pala mapahamak ang ating mga anak, ang warning andyan dyan na. Kaya napakahalaga, mga kapwa ko ama ng tahanan, na namnamin natin ang mga salita ng Diyos na ipinapangaral ng ating mahal na pastor, lalong-lalo na patungkol sa pagpapamilya. Na dapat yun yung ipa-follow up natin. Pag hindi ka pa mag-asawa, huwag kang magpapaligaw at huwag kang manliligaw. Dahil, mga kapatid, marami na po tayong karanasan, nakikita. Kaya nga, napakahalaga, mga kapwa ko ama ng tahanan, idilat natin ang ating mga mata sa kapaligiran at tanungin natin ang ating sarili, ito ba ang gusto kong mangyari sa aking anak? Na wala pa sa tamang edad, may bit-bit ng bata. Yan, no? yan. At yan. hindi pa nga marunong maghanap buhay. Hindi niya pa nga kayang buhayin ang kanyang sarili. Tas kukuha pa siya ng panibagong buhay na bubuhayin. Ano ang mangyayari, mga kapatid? Magiging pabigat po tayo sa lipunan. Kaya nga, sabi nga, kita mo, ang mga anak ko po, mga kapatid, hindi po perpekto. Ako po'y naniniwala. Gayon din naman siguro si Sir Rudy. Yeah, pero alam niyo po, ang pinapasalamatan ko, mayroon akong church. No? Mayroon akong pastor. Yun. Nakasama ko na mangaral at nagtuturo kung papaano magkaroon na maayos na buhay. Kaya nga, dapat natin bigyan ng pagpapahalaga yan, mga kapatid. Mga kapwa ko ama ng tahanan. Kaya tayo nalilito kung ano ang gagawin natin sa loob ng ating tahanan dahil hindi natin ninanamnam ang salita ng Diyos. Dito, mga kapatid, sa Ephesians, tukoy na tukoy kung ano ang layunin, kung ano ang tungkulin ng isang tatay, kung ano ang tungkulin ng isang nanay, at anong tungkulin ng mga anak. Mga kapatid, wala pong institusyon na magtuturo ng mga bagay na yan. Kahit saan ka pa pumuntang mga kilalang university, no? Kahit pumunta ka pa sa ibang bansa para mag-aral, hindi yan matutukoy, mga kapatid. Hindi yan matutukoy. Dito lamang po sa simbahan natin malalaman. Dito lamang po sa simbahan natin ma-educate ng patungkol sa salita ng Diyos. At yun naman po yung ating ituturo. Huwag tayong, pag nasaktan, minsan kasi ayaw nating banggain yung gusto ng ating mga anak. Dahil ayaw nating mapahiwalay sila. Ayaw nating magtampo sila. Ayaw nilang magrebelde sila. Alam niyo po, may prinsipyo ang ating mahal na pastor. Kung magre-rebelde ka, lang naman, ngayon pa lang, magrebelde ka na. Habang bata ka pa at habang malakas pa ako. Magre-rebelde ka pa rin lang naman Kaysa sa magrebelde, problemahin pa kita pag ako'y matanda na. No? At maghihiwalay lang din naman tayo dahil sa prinsipyo na hindi natin pinagkakasunduan na prinsipyo ng salita ng Diyos ay mas maganda na talagang sawatain na natin, mga kapatid. That's right. At wala naman sigurong magulang, tatay na mapasama ang ating mga anak. Kaya, Sir Rudy. Sumilip si Pastor kanina. Kasama natin, kasama natin si Pastor Dexter at si Pastor Hill. Pastor Hill and Pastor Dexter, magandang tanghali po sa inyo. Pastor Hill, sir, good afternoon po. Magandang hapon sa inyo lahat at kararating ko lang actually, may mga binili ako ngayon, nandito na ako sa area na kung saan tinutuloy yung bakod, mga kapatid.
tinutuloy na yung paggawa ng bakod. Ayun yung mga nagagawa nila, oh. Teka lang, hindi ko alam kung paano to iti-turn. Yan, okay. Yan, makikita nyo yan. Yan, ginagawa yung bakod, oh. Ang problema ay bahang-baha na rito. Yan. Kita nyo, inabot na yung bahay-bahayan, oh. Oo. Pero mapapansin nyo, tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ng bakod. Ayan, malapit na. Actually, 2 span na lang yata yan eh. 2 span na lang, ayun. Kaya ang ginagawa nila, binabalsa nila yung yung hollow blocks, yung simento. Dito sila naghahalo sa kabila, dito. Yan, dyan. At doon binabalsa nila, sinasakay nila dyan. Gumawa sila ng balsa-balsa. Yan. Ayan. Tapos, ayun, may balsa-balsa doon. So nililipat nila, hinahakot nila yung hinalo nila ng simento, dinadala nila doon. Ganun lang kagaan ang trabaho. Yeah. Wow. Amen. Mabuti naman, natutuwa ako na nakita ko dyan si Pastor Dexter, no? At Amen. Amen, Pastor. malaking bagay na umalalay siya sa programa na ito. Ito katatapos lang ng malakas na ulan. Pag umulan dito, parang parang bagyo. Ayun, oh. Kita mo, sasakay niya si Aaron, no? Naglalaro lang yung pastor, maniwala ka dyan. Yeah. Di naman ako naniniwala sa mga yan. Ayan, oh. Ito mo, sasagwa na siya. Oh, ayan. Oh. Bukas nandito na yan sa kabila. Yeah. So, ako na may nagpapasalamat sa Panginoon na sa ganyang pagkataon, at least nagtuloy-tuloy ang ating programa at patuloy na may mga naririnig yung ating mga kapatiran patungkol sa bagay na yan. Napakagandang usapin yun eh. Napakagandang usapin itong ganitong klaseng usapin natin tungkol sa pag-aalalay sa ating mga kabataan. Kasi alam nyo, hindi nare-realize din siguro ng mga magulang, ng mga kabataan. So alam natin tong problema na ito na mabigat ito eh. Ngayon parang okay lang yan. Kasi nandun sila sa kalagayan na parang baliwala eh. Parang walang nangyayari, parang wala pang epekto eh. Pero ang epekto nito, tignan mo, kaya kanina nababanggit ni Brother Noel, yung untimely relationship. Kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag mo naman ligaw. Kasi ang alam mo lang niyan is relationship. Wala ka pa talagang alam tungkol sa pag-aasawa. Ang gusto mo lamang is relationship na walang kaalam-alam patungkol sa pag-aasawa. So ito ang danger dyan, mga kapatid, at saka sa mga young people. Okay? If you will pay attention, may makukuha kayo rito maganda. Okay? Kasi, pag hindi ka pa mag-aasawa at may ka-relationship ka, nandun lagi ang temptation. Ayun nga, wala kang ka-relationship, may temptation. How much more? Amen. Yung nagkakamayan kayo, nandun lagi yung kapusukan bilang kabataan. Okay? So, sa madaling sabi, hindi naman kaila sa atin, ang ating society ngayon, accepted na yung tinatawag na live-in. You see, nagsasama outside wedlock. Diba? Amen. So, nagsasama. Ngayon, ito na ang punto dyan. Pag dumating na sila, sapagkat nang nasundan lang nila, hindi naman talaga bunga ng pagkaalam sa totoong kalagayan ng isang mag-asawa. So darating na sila dun sa punto na maaga pa, nagkarelasyon na at nagsama na. Okay? So ngayon, yung darating na sa punto na talagang mag-aasawa na sila, pero nagkaroon sila ng relasyon ha, may karelasyon siya, lahat. Nung dumating na sa pagkakataon na mag-aasawa na siya,
ay nakapili ng iba. Di ba? So nakukuha niyo, sundan niyo ako. So in other words, hindi yung karelasyon niya ang napangasawa niya. Yeah. So ang tanong ngayon, paano yung dati niyang karelasyon? Ayun. Di ba? So doon papasok ngayon ang isa pang pagkakamali na baka pumwede doon sa dati niyang karelasyon na magrelasyon pa rin sila kahit may asawa na siya. Yeah. Amen. So you see, palala ng palala yung problema. Nakikita nyo? So lumalala ng lumalala ang problema kasi may asawa na siya pero hindi siya nakatuon doon sa asawa niya lamang. Kundi meron pa siyang isang karelasyon, yung dati niyang karelasyon na hindi sila nagkatuluyan. So you understand, yan ay bunga mga kapatid ng maaga na nagkakaroon ng relasyon na wala namang plano. Kaya ang sinasabi natin, kung wala ka pang plano, wag mo munang pasukin yung relationship na yan. Amen. Okay? Wala. Kasi pupunta kayo at pupunta sa malalang sitwasyon na hindi mo na makontrol sa darating na panahon. Amen. Ngayon, saan nang hinihingi ko lang sana sa mga magulang ay tulungan ako sa ganitong klaseng gawain natin, which is makakatulong naman sa kanilang pamilya at lalong-lalo na sa kanilang mga anak. Pero ang problema ngayon, ang nakikita ko, ilan sa mga magulang ang kasama nila at sumasang-ayon sila na nagtatago rin. Pinapayagan nila ang kanilang mga anak na magkaroon ng relasyon. Yun. Alam mo kung bakit? Pinapayagan ng nanay. Kasi alam nila na may trabaho na ang lalaki at yung babae. So akala nila, yung trabaho na nagbibigay ng sweldo at para may pambili sila ng pagkain, pang-upa, akala nila that's all. Pero that's not all. Kasi if money is the answer of everything, and that will give happiness in marriage, kapatid, sana wala na naghihiwa-hiwalay ngayon na mayayaman. Tama. Tama, sir. Amen. Ang lalaki ng mga bahay nila, ang gaganda ng kotse nila, may mga drivers pa sila. Tama Ang yan, sir. sasakyan Tama. kinakain nila, ang mamahali ng mga bis nila. Wow. Pero, That's right. tignan nyo, meron pa nga akong alam ang budget niya sa isang araw, milyon eh. Paano mo uubusin yun? Amen. Oh. That's right. Paano mo uubusin? Sa sobrang yaman ng lalaki. Siguro naman nababasa niyo yan sa ano. Pero nasaan ang buhay nila ngayon? Magulo. Right. So money is not the answer. Actually, integrity is the only thing that will make you happy. You see, integrity in marriage is will make you happy. Amen. Yan pinakamaganda, integrity. So, ibibigay talaga yung integridad. Sinasabi ko yan lagi. Hindi man tayo perfecto pero hindi tayo hipokrito. Trabahuin ang dapat trabahuin. Hanggat maayos, ayusin. You see? So, at yung past is past. Hindi ako naniniwala na hindi pwedeng ayusin at walang maayos ang salita ng Diyos kahit na anong klaseng past meron ka pa. Yeah. Amen. You see? Sinasabi ko lahat ito sa lahat ng may mga nakaraan, madilim man yan o makulimlim, may liwanag din. Amen. That's true. Yeah. Ano mang klaseng nakaraan yan, madilim, makulimlim, may liwanag din. Amen, Owen, sir. Right? Diba, Pastor Dexter? Salamat naman sa pagsang-ayon mo, Pastor Dexter. Amen, Owen, sir. Tulungan mo ako magpaliwanag sa pagkakataong ito. Eksakto, sir. Eksakto. Go ahead, Pastor Dexter. Baka po meron po kayo gusto i-share sa mga katatayan po natin na nakikinig ngayon. Alright. So, magandang tanghali. Sa lahat. Bumuhos na naman ang ulan nakikinig. dito. Owen, sir. Good afternoon. Sir Maki, Sir Rudy, and Sir Noel. Alam niyo, sir, sa lahat ng kanina pa po ako nakikinig talaga, talagang, sir, ang gaganda. Sapat na, sir, Sapat na yung mga narinig natin at inyong pang dinugtungan, sir. Alam, sir, meron lang po akong dudugtong kahit kunti lang, sir.
sa nakikita ko sir na naging problema ngayon no ng katatayan, kabataan kasi from the start sir simula't simula pa yung mga prinsipyo ay inyo na pong inilatag Nailatag niyo po sir lahat ng prinsipyo since na palagi ko naman yung mga kasabayan natin, kasabayan ko o yung mga baguhang tatay, alam ko sir na hindi nagkulang sa mga napapakinggang prinsipyo Ay, ito na nga po ang naging bunga. Kami, mga nagsasalita dyan. Sir Noel, Sir Rudy. So ngayon sir, nang nakita ko at napansin ko sa mga katatayan na hindi sila nakatagal doon sa prinsipyo standard ng ating simbahan. Kasi kagaya na lang, especially sir, unahin ko muna sa kabataan. May mga kabataan na laking Sunday school sa ating simbahan. No, diyan from the start maliit hanggang sa lumaki, nagdalaga, nagbinata. So, bakit nangyari? So, ang tanong nagkulang bang church? Tingin ko sir hindi. Doon sa stand, yung panghawakan nila yung kanilang narinig na mga prinsipyo about that sa ganyang klaseng sitwasyon, mapakabataan, mapatatay, ay bakit nangyari? Bakit nangyari? So sa tingin ko, itong mga kabataan ito talagang sila ay naging disobedient lang talaga. Hindi nila napanghawakan yung prinsipyo ng salita ng Diyos, standard ng simbahan. Kaya tinanay, sinubukan yung ganyan yung sinasabi mo Sir Noel kanina, yung untimely relationship. But before na marinig yung untimely relationship, narinig na ng bawat sa yung standard na yan, prinsipyo na kung hindi ka pa mag-aasawa, ka magpapaligaw, both side, sa lalaki, gano'n din. Pero ang tanong, bakit nangyari? Because of sila nagsawa at talagang sila naging curious doon sa itry nila yung mga bagay na yan. Then, ito na. Pinasok nila yung mga bagay na yon. Then, what is next? Ano nang mangyayari? Kagaya na sinasabi niyo kanina, problema. Totoo yan Parang yung gagawin nila, parang akala na napakasimple. Then after that, gagawin nila yon. Saan tatakbo? Magulang pa rin. Yeah. Tama. Di ba? Minsan sisisihin pa ang simbahan. Minsan sisisihin pa ang pastor. Yeah. Pero ang tanong, bakit hindi nakikita ng bawat sa sarili? Mga kabataan, especially mga kabataan. Ngayon, darating sila sa point na hindi nila mararanasan yung kasal ng ating mahal na pastor. Because of what? Nag-disobey doon sa prinsipyo. Tama po ba? Amen. Alam naman natin na maraming gustong na mangarap na isang araw sila'y ikakasal sa simbahan natin. Pero hindi na isang katuparan because of what? Naging disobedient sila doon sa prinsipyo, standard ng ating simbahan. Amen. Then second is yung katatayan naman. Bakit nangyari? Bakit nangyari ito sa mga bata? Totoo yung sabi mo, sir. Siyempre, pagdating nga sa bahay, of course, tatay may naging negatibo sa church, negatibo sa pastor, then narinig ng bata, then what is next? Mm-hmm. Ano nang tingin nun sa church? Anong tingin nun sa simbahan? Yeah. Di ganun din. So yun ang magkikreate ng problem. Because of that, because of what? Yung kapwa natin tatay. Ang problema, Pastor Dexter, kaya sumasama ang loob kasi hindi sila pinapaboran katulad sinasabi mo kanina. Yung iba sumasama ang loob, bakit hindi ikinasal sa church? Yan. Di ba? Gusto pa rin pala nila na maayos na kasalan, pero ayaw tumino. Yun, sir, yun. Ay, napakasimple ang naman, sir. ginagawa nila ngayon, ito ang sinasabi ko, gusto nilang baguhin ang theology natin based on their morality. Yeah, opo, sir. You see? Tama. So, ibinababa nila yung morality at gusto nilang baguhin yung ating theology. Okay? So that is very wrong. See? You should base your morality in our theology. Right. Because theology should not change. Hindi dapat magbago yung theology. Yeah? So, pero pagka nabago yan, wala na. Tapos na. Amen. Amen. Yeah, tama, sir. Tama. Kasi sir, nakakalungkot lang din kasi minsan isipin na minsan masisisi pa sa simbahan, masisisi pa ang pastor. Yung prinsipyo na kung saan, from the start, sir,
Narinig namin yan. Narinig ng mga kabataan. So ang naging problema lang, yung napagod na. Para bang napagod at gusto nang. Kagaya nun, hindi nga nakita ng pastor, hindi nga nakita ng mga nakita naman sa Facebook kung anong sitwasyon, anong ginagawa ng isang Kristiyano. Oh. Yung ba may tuturing na Kristiyano pa ba talaga ito? Na kung saan from the start narinig nila yung mga bagay na yan. Prinsipyo, standard ng simbahan natin. Pero ang tanong, bakit nangyari? Oh, yun siya yung nakakalungkot nun, sir. Isa pang usapin dyan, alam mo, hindi naiintindihan ng maraming Kristiyano ang tinatawag na standard. Right. Ang isang simbahan na walang standard cannot challenge the world, cannot change the world, cannot challenge the world, and cannot change the world. Yes, sir. Yes, sir. Kaya yun, isa pa sir, nabanggit nyo kanina ni Sir Noel about rebellion, about rebelde. So, ngayon ba Naglobat yata magrebelde? yung ating camera. Yung sa akin po, Pastor, yung sa akin, sinasaksanan ng battery. Ganun po. Kala ko. Bumaba po kasi, bumaba. Pwede. Yan. Yes, sir. Isang bagay, sir, na nakita ko doon, sabi ko nga, nakakalungkot lang kasi talaga, sir, alam ko naman, sir, ang layunin ninyo to maging maayos ang pamilya. So, yan, sir, isa sa mga bagay na nakakalungkot because, ang tanong doon, sir, palagi, bakit nangyayari? Can you imagine, sir, laking Sunday school, lumaki na, halos dyan na lumaki or what, pero at the end of the road, ay hindi nila mararanasan yung gusto nilang mangyari sa buhay ng mga kabataang ito, mga pamilyang ito, because of what? Nag-disobey. Yan sila sa mga nakikita ko lang dyan, sir. Naging disobedient sila sa lahat. Maraming kasi, ang nakikita ko rin ang loopholes ng mga magulang na akala nila pag nagkatrabaho na ang anak nila at nag-iintriga na sa kanila ng pera, okay na sila, pinapabayaan na nila, you're loose. Okay ka na. You can do whatever you want to do because you're already making money. You see? That's right. Amen. Hindi nila alam, they're making money for nothing. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So, Kaya totoo yan, hindi sir. naman hindi naman sa ako'y nagpupuri ng tao na ano, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung dalawang yan nandyan sa harapan natin. Si Rudy, si Noel, maganda mga halimbawa yan pagdating sa mga anak nila na may trabaho na. Hindi sapagkat may trabaho na yung mga anak nila ay hindi na nila didisiplinahin. Saka Sila kaya ng mismo ang hawakan, sir, sa halimbawa na dinidisiplina, under pa rin ang disiplina nila yung kanilang mga anak. Amen. Yes, sir. That's right. Yes, sir. Oh, Amen. Totoo yan, Pastor. Talagang very critical pag yung anak talaga ay nagtatrabaho na. Na kung minsan hindi natin nalalaman na yung leadership natin ay binibili na ng ating mga anak. Kapag pinahintulutan natin na talaga yun, nagbibigay-bigay na sila sa atin at may pakiramdam na sila na may karapatan na sila sa loob ng tahanan. Dahil siyempre, nagbibigay na nga Kaya ano man ang gusto ng mga anak natin na may mga, hindi ko naman ito nilalahat. Pero ako yung nagpapasalamat sa Panginoon na sinasabi ko sa aking mga anak. Kasi yung dalawa kong anak, mga kapatid, nagtatrabaho na Kung magbigay kayo, salamat. Kung hindi, salamat. Pero ito ang batas ko. Huwag niyong kakalimutan na ibigay ang para sa Panginoon. Huwag niyong pagdamutan ang Panginoon dahil yan ay nagmula lahat yan sa Panginoon. Sa akin, kaya namin mag-survive ni mama nyo kahit hindi kayo magbigay. In the first place, bago pa lang kayo magkatrabaho, sabi ko sa aking dalawang anak, bago pa lang kayo nagkatrabaho, pinagpala na kami ng inyong nanay dahil sa aming totoong paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Hindi kayo kinapos. Kaya huwag niyong bibilhin yung leadership ko na kapag kayo'y nagbigay, ay parang pakiramdam nyo na may karapatan na kayo magdikta sa nais ninyo mangyari sa loob ng ating tahanan. That's right. Kaya napaka-critical po yan, mga kapatid.
mga kapwa ko ama ng tahanan. Kaya magbantay po tayo mga kapwa ko ama ng tahanan. Kapag nagkatrabaho yung ating mga anak, minsan, tignan mo, susuhul-suhulan ka niyan. Tatanungin, anong gusto mo pa? Pero hindi mo alam, binibili na yung leadership mo. Yeah. Kaya bantayan natin mga kapwa ko ama ng tahanan. Kaya tayo mga tatay, masasabi ko dyan ay wag mong ipasusuot ang sapatos mo sa anak mo. Totoo yan. Yan ang pinaka-the best doon. Huwag mong ipasusuot dahil ano't ano pa man, iba ang tatay, iba ang anak. At Man. huwag kang aasta na parang tatay, ikaw na anak. Huwag na huwag. Kasi iba talaga. Kaya tayo mga tatay, huwag nating ibibigay ang ating sapatos sa ating mga anak. Na ibig sabihin, yung responsibility natin sa kanila ay ating hahayaan. Huwag na huwag. Patuloy nating gampanan sapagkat inata sa atin ng Panginoon yan. Yeah. Darating ang araw, magiging tatay din sila at doon Maghintay nila ka lang. i-practice yung bagay na natutunan nila sa atin. Amen. Yun ang pinaka-the best doon. Yeah, kaya mahalaga po yung sinasabi ng ating mahal na pastor lagi that it's all about education. Yeah, Yes. that's Kasi true. pag hindi mo naturuan yung iyong anak, talagang doon siya dadalhin. Yung sinasabi po ninyo, Sir Noel, Sir Rudy, sinasabi ng ating mahal na pastor, sinasabi ni Pastor Dexter, doon talaga sila dadalhin sa emotional status ng kanilang buhay eh. Kasi lack of education. Kaya Yeah. kaya nga po 'di ba? Yung mga tatay ay nakakapagsabi na nagugulat kapag ang merong isang bagay na lumabas sa kanilang anak, 'di ba? Nagugulat sa parang hindi ko naman itinuro sa iyan, Yun, 'di ba? yun. Yes. Kaya ganun yung nagiging salita because kapag wala po tayong itinuro sa ating anak, papasok ang emotional status ng anak. That's Na yun true. nga yung sinasabi ng ating mahal na pastor na ganun kahalaga ang education. Yeah, amen. Ganun kahalaga ang pagtuturo. Katulad nga na nangyari kay Sir Conrad nung last week na kinikwento niya sa atin. 'Di ba? Nasa kanya nga lahat eh. Ganun na nga yung naranasan niya. Pero bakit sa biyaya ng Panginoon ay hindi na nanaig yung pagiging emotional niya? Amen. Bakit hindi nanaig? Kasi nga may isang nagturo. Yun. Di ba? Ganun Amen. kahalaga ang education na pinopromote po ng ating mahal na pastor. Kaya nga, sabi nga ng ating mahal na pastor kanina, yung mga pagsang-ayon, sabi ni Pastor Hill, ni Pastor Dexter, ni Sir Rudy at ni Sir Noel, yung pagsang-ayon natin sa kagustuhan ng ating mga anak, ay tandaan po natin, yan ay pagsang-ayon sa emotional status ng kanilang buhay. Kaya nga pag nangyari po yun, hindi natin magagampanan yung formula na sinabi ng ating pastor. Mhm. Yeah. Which is the process, the purpose, and the pain. Lahat yun mawawala. Bakit? Sasakyan mo na lang yung gusto mangyari. Amen. No. Sasakyan Yeah. mo na lang. And Amen. kaya nga sabi ng Bible, isa sa mga pamamaraan ng Bible na itinuro para how to deal with the emotional status ng anak is to let them know that they should keep their heart with all diligence. Wow. Diba? Because Amen. for out of it are the issues of life. Amen. Ay, Amen. ganun dapat mga tatay at napakaganda po ng mga napakinggan po natin mula sa ating pastor, kay Pastor Dexter, kay Sir Rudy at kay Sir Noel. Pastor Hill, sir? Yeah. Alam nyo, importante yan. Kasi yun nga yung sinasabi ko eh. Alam nyo, kagabi nagsalita ako rito sa Victoria at parang may kinalaman yan dyan, sinabi ko eh. Alam nyo, yung pagpapakain natin, tandaan nyo. Tingnan mo ngayon si LG, ang unang pinapakain sa kanya ay yung gustong mangyari at magustuhan ng niya hanggang sa siya lumaki. Pero sino ang pumili noon? Mga magulang niya. Ngayon, ang unang-unang pinatikim sa kanya ang palaya, yung pagkain na hindi kinakain ng tatay niya. Yun. Di ba? So, yan. Pinaglaban Ngayon, niya, pastor, yung tatay. Alam ba naman yan? bakit ganun ang ipinakain sa kanya? Kasi, alam mo ba, yung unang kinain ni LG, yun ang magdidetermine ng desire niya at taste niya sa lahat ng mga pagkain. Wow. Tama, sir. Tama yan. Di ba? Hindi matamis, hindi matamis, hindi mapait. Kahit na tambakan mo siya dyan,
tambakan mo siya dyan ng napakaraming magagandang kulay na pagkain, para mukhang masasarap na pagkain, matatamis na pagkain, pero kung hindi yan lasang ampalaya, hindi niya kakainin yan. Yun. Bakit? Wow, Alam niya wow. kasi na ang ampalaya, ang pinakamasarap sa kanya, kasi yun ang unang-unang sinanay, pinakain sa kanya at sinanay na Wow. taste para sa kanya. Amen. Yan ang Wow. sinasabi natin, na anumang pinapakain natin sa mga anak natin spiritually, yan din yung nanasain nila sa labas, Yun. sa buhay nila. That's Tama. right. Di ba? Amen. Kahit na anong temptation, ilagay mo yan dyan. Kung wala yun sa panlasa niya, hindi niya kukunin yung temptation na yun. Amen. Yeah. Good So, point. yun ang pinakamagandang dapat natin ilagay. Kaya ang tanong ko ngayon, sa church natin, anong pinapakain sa inyo? Pangalawa, sa bahay natin, anong pinapakain ng mga magulang ninyo? So, pangit man sabihin na kaya nangyari sa tatay mo o sa anak mo o sa ganito, kasi iba ang panlasa ng anak mo. Yun. So, ang health, Amen. the very thing that will determine the health of your children depends on how you feed them. Yeah. Amen. Yes, Ang sir. magdidetermine ng kalusugan ng inyong mga anak ay kung paano mo sila binusog sa pagkain. You. Amen. Ano ang ipinakain mo sa kanila? So, yung kalusugan ay hindi determinado ng kabusugan. Hindi sapagkat busog ay malusog. Yun. Okay? Pero ang magdidetermine ay ng kalusugan ay yung mga nutrients, vitamina na ipinapakain natin, anong meron doon sa pinapakain natin. Ba't pinili natin yung ampalaya? Kasi alam natin na napakaraming nutrients yung ampalaya. Actually, Yeah, hindi that's right. lamang yun. Amen. Marami pa Yes, tayong sir. pinapakain. Kaya sa mga pinapakain natin, anong meron para maging malusog at hindi lamang busog ang ating anak? Yeah. That's right. Amen. See? Kasi lalaki yan mga kapatid. Pag lumaki yan na hindi marunong mag-determine kung anong kinakain niya, kahit ano na lang kakainin niya. Amen. Yan po, yung ngayon nga nakalungkot, kahit na pastor Akalain mo yung pastor, magaling lamang siya mag-determine, magaling lamang siya magsabi na wala kayong ethics, pero yung ginagawa niya, siya mismo walang ethics. Kahit na pato wala siya, kahit manok wala siya, yung ethics pa kaya. Pero pagka sila ang gumagawa, noong kasalanan, may ethics sila. Pero pagka yung kasalanan na ginagawa nila, ginawa ng iba, wala kayong ethics. Yun. Ang liwanag. So hindi maganda. Hindi Yun maganda. lang. Kaya yun ang sinasabi ko mga kapatid. Yun. Dapat marunong tayo mag-determine kung anong kinakain natin, yun dapat magsilbing kalusugan at hindi lamang kabusugan. Okay? So, nawa ay natulungan kayo sa programang ito na sa oras na ito at tandaan natin yung ating mga sinasabi. Amen. Back to you. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Dexter and Pastor Hill. And salamat po despite of the distance, tawid dagat at tawid kalsada. Yeah. Si Pastor Hill nasa north, si Pastor Dex nasa south. Pastor Dex. Yeah. Sir Maki, meron lang ako sasabihin, sir, dagdag lang po. Sa mga nakikinig na mga kabataan, ibalik mo at sumunod tayo sa prinsipyo. Aayos ang buhay mo. Dahil sa mga tatay, kapwa ko tatay, sumunod ka at ibalik natin ang prinsipyo ng ating mga natutunan. Para sa palagay ko, magiging maayos muli ang ating pamilya. Yun lang, sir. Yun lang. Amen, amen. And of course, sabi nga po na ating Pastor Hill, sir. Yeah, go ahead. Yeah, at narinig naman po natin yung mga sinabi ng ating mahal na pastor at Pastor Dexter, of course, Sir Rudy, Sir Noel here, and talagang yan pa lang para sa mga tatay na kagaya ko nagsisimula, magandang tangkilikin natin ang programa na ito. Amen. No? Yes, amen. Ako sa area, sir, marami akong mga bagong tatay Mhm. nagulat na nga lang ako. Kaya, sa lahat ng mga nandiyan dyan po, ng mga bagong tatay, no?
ay tangkilikin natin ang programang The Baptist Lunch, no? Amen. At malaking tulong po ito yung makarinig ka ng mga payo mula sa mga eksperyensadong mga tatay. Ay talagang blessing na po yan. Kaya salamat sa Panginoon na meron po tayong gantong klaseng programa. At hanggang dito muna tayo. Pastor Dex, tuloy natin to next week. Oo. Magiging regular na kasama na natin si Pastor Dex. Depende sa oras ata. Sir. Thank you, sir. Thank you, Sir Maki. Owen, sir. Sir Rudy and Sir Noel. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you po. Thank you po. Maraming Yes, sir. Yes, salamat sir. po. At Pastor Hill, once again, thank you. May sabihin pa po kayo, Pastor? Wala na. Okay, at panalangin nyo patuloy na gawain dito. At ito, wala naman tigil yung mga manggagawa natin dito. At kahit nga baha, nakakaisip sila ng paraan kung paano gagawin. Kaya patuloy natin ipanalangin na magkaroon sila ng patuloy na kalusugan. No? Sana ito sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginagawa natin dito ay meron tong tinatawag na future impact. You see? So we are trying to impact the future ng ating mga kabataan ngayon. You see? Wala, hindi naman tayo na may kinabang nito talaga na hindi man tayo maglalaro rito na katulad ng paglalaro ng kabataan See? So, pinapakita lamang natin na lahat ng kailangan natin kayang i-provide ng Diyos. Amen. Amen. All right. So, enjoy the rest of the day. At panalangin nyo rin yung last night na revival kila Pastor Louie kagabi na doon ako nag-preach doon. At I think mamaya si Pastor RJ. Amen. So, panalangin nyo at patuloy na magkaroon ng matagumpay. Maganda yung result. Kagabi, maraming naligtas. Wow. Okay? Amen. And higit sa lahat ay yung revival talaga. Yung intention ay nangyayari. Wow. All right. Enjoy the rest of the day. God bless you all. I love you all. All right. And once again, thank you for being with us on your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Brother Mac here along with Sir Rudy and Sir Noel and kasama po naming live stream technician and audio man and cameraman. Bumabati po kami na isang magandang tanghali po sa inyo lahat at magkita-kita po tayo next Friday only here at the Baptist Lunch. On top of all this, all we can say is to God be the glory. God bless you all. Bye-bye. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, even then He was faithful to me. Every word He promised is true. What I thought was impossible, I've seen my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. When my heart looked away,
So many times I couldn't pray. Still in love, He proved faithful to me. The days I spent so selfishly, reaching out for what pleased to me. Even then, God was faithful to me. And every time I come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again that He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questioned, even failed to believe that He's been faithful, faithful to me. Oh, in my heart I have questioned, even failed to believe. Yes, He's been faithful, faithful in my heart. I have questioned and even failed to believe that He's been faithful, faithful to me. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Oh, He's been faithful, faithful